So my topic for today is all about having a successful life. I'll teach you successful living. Okay? How to have a successful life so that that amazing life of ours, talagang ma-experience natin. So ang topic ko is, eto kasi bago lang to successful principle for an amazing life. So ang focus natin, paano ba talaga tayo magkakaroon ng amazing life na sinasabi? Kaya lang dapat makita natin na yung amazing life na yon, galing yun sa Panginoon. So it is mandated. It is not something na sinabi lang sa isang tao. Okay, in Genesis chapter 1 verse 28. So you can open Genesis chapter 1 verse 28. At maganda doon, before the Genesis chapter 1 verse 28, the creation of man, in Genesis chapter 1 verse 27, it is we are. God created man in His image and likeness. Okay? And He created him, male and female, He created them. So pinakita doon, God is so very specific. God created man. And when God created man, male and female, He created them, meaning talagang tayo, man and woman, will be fruitful in all areas. Kaya pinasok na in Genesis chapter 1, verse 28, sabi niya, and God said, and God blessed them, and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, and subdue it. Rule over the fish of the sea, and the birds of the air, every living creature that moves along the ground. So pinakita doon talaga from the very beginning, when God created man and woman, kinreate niya talaga tayo na may kakaibat na blessing. Ibig sabihin, kakambal natin ang pagpapala. Sabi mo, kakambal mo pala ang pagpapala. Hindi tayo kinreate ng Panginoon na bahala ka sa buhay mo. Okay? At nung sinabi niya na I created man in my image and in my likeness, yung palang partida na. Sabi mo, partida yun palang. Sapat na para ikaw maging successful. Sige, sabi mo sa katabi mo para maunawaan niya ng gusto. Partida na yon. Wala pang sinasabi si Lord. Hindi pa niya sinasabi na be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, every livestock, every living creature that moves on the ground. Hindi pa niya sinasabi yon. Yung Genesis chapter 1 and 1 verse 27, sapat na para makita natin, you know, my son and daughter, I created you in my image and likeness. Right? Are you happy about that? Yung pa lang, I want you to see that connection. Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag alam mong mayaman ang nanay at tatay mo, alam mong sigurado ka, tama? Kaya si Satan, ginulo niya yung mindset natin. Ginawa niya yung 1 John chapter 2, verse 15 and 16, that everything that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, yun yung not of the Father, but is of the world. Pero pansinin niyo ang mga tao, doon nakafocus. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kaya dapat makita natin, we, human being, from the very beginning, connect ako kay Lord. Yun palang sapat na. And from there, I will go on that direction. I am created in God's image and likeness. God had not only mandated me, but God had spoken something over my life. God blessed me, and God said to me, say it to your neighbor, God blessed me, and God said to me. Alam mo, never forget that. Gusto ko doon kayo magsimula sa buhay nyo. Because there's so many people, kaya sila hindi nagiging successful. Hindi nila naiintindihan yung successful principle to have an amazing life. At pumupunta sila sa success na dinidikta ng world because hindi nila naiintindihan from the very beginning kung sino sila. Kaya paulit-ulit, huwag niyong kakalimutan to.
God created you in His image and likeness, and that is enough. God is so engrossed with you. You are God's workmanship, and you are God's creative masterpiece. At walang pagkukulang sa'yo. Can you hear that? Walang disability sa'yo, walang liability sa'yo. Kaya lang because of what the world dictates with regards to success, doon tayo nagkaproblema. Now we try to create ourselves according to the image and the likeness of this world. Kaya tuloy, para tayong palaging may hinahabol. Kaya pala hindi tayo talaga nakakarating sa ating peroroonan. Kasi mali yung simula natin. Kaya ito pong success principle ay kailangan ko pong ituro sa inyo. Kaya in Colossians chapter 3, verse 17, ito po yung mga verse na huwag niyo po rin kakalimutan. Okay? In whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Is that a great verse? A good verse? Whatever you do. Alam niyo, ang may thumb mark dyan si Lord. Whatever I do, in word or in deed, I will do it for the glory of God. Giving thanks to God, to the Father, through Him. So nakita mo yung puso na huhulma sa relasyon sa Panginoon. Kaya pag may ginawa yung isang bagay, alam mo, may pinaghuhugutan at may pinanggagalingan. Ang wag nating paghuhugutan at panggagalingan, sa tuwing may gagawin tayong isang bagay, ay yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Because that is not of God. Are you getting it? Now we need to see to it that whatever we do, whether we eat, whether we drink, yung pinaka-basic na bagay na yon, let's do it for the glory of God. Let's give a round of applause to our God. God is really so good kasi binibigyan niya tayo ng guidelines. Ngayon naman, remember nung Sunday, binigyan ko naman kayo ng acronym na FAITH. Ngayon naman, bibigyan ko naman kayo ng SUCCESS. Kaya madali niyong matandaan. Natandaan niyo ba yung faith? Ano yung F? Ano yung F? Fruitful expectation. Ano yung A? Allegiance to the God Almighty. Ano yung I? Impossibilities. Ano yung T? Trust and triumph. Ano yung H? Holding firmly to the Word of God. Yang kasing faith and success, magkasama yan. I remember James 2:16 yata yon. Paki-ano lang kung James 2:16. Nakasulat doon, faith without works is dead. Okay? So kung mapapansin nyo, yung works na yon, hindi siya vain na work. Hindi siya basta gawa lang. Hindi siya basta na, may pananampalataya ako, gagawin ko yon. May essence pala yung work na sinasabi doon na faith without works is dead. Pag nananampalataya ka pala, makakapag-produce ka ng isang something. Because we know, ang pananampalataya na yun ay sa Diyos. He is the object of our faith. At ang direction ng ating pananampalataya is heading towards God. Kaya pala yung works na sinasabi doon, that is really something na kailangan makita natin always connected with God. Hindi siya basta ginawa lang natin. Kaya po ito, sisimulan ko na po. SUCCESS. S is all about significance. Say to your neighbor, significance. Okay. In Deuteronomy, I remember in Deuteronomy chapter 8 verse 18. Okay? Naalala niyo po ba yung verse na yan? Remember that it is God. Sabi niya, do not forget, always remember. It is God who gave you the ability to produce wealth. Are you getting that? Never forget that. So kaya tayo, kailangang maintindihan natin na kaya tayo nagiging successful because significant tayo in Christ Jesus. Amen. Can you hear that? We are not successful because meron tayong ginawa. Tayo ay successful because significant tayo already because of our Lord Jesus Christ. Can you hear that? Can you hear that? Okay. So tayo, pag may gagawin tayo, ang pinaghuhugutan natin, because from the very beginning, we are already a champion.
Ang mindset natin, ang mentality natin, hindi yung iniisip natin, mag-fail tayo. Alam natin, yung ginagawa natin, it is from God, and everything starts from God. He will always be the Alpha. Can you hear that? Can you hear that? So, hindi tayo nagkukumahog sa ating ginagawa, sa ating pag-aaral, kasi gusto natin maging significant. Hindi tayo kailanman magiging significant dahil sa ginagawa natin. You can only be significant because of Christ. Walang kahit anumang bagay ang magpapaka-significant sa'yo. Walang kahit anong success na kayang sabihin ng mundo na magpapabuo ng pagkatao natin. Walang amount of money na makakapagbigay, makakapag-measure up sa atin, na makakabayad sa atin para masabi na tayo ay significant. Are you getting that? Hindi sapat ang napakaraming kanta na nakanta natin para sabihin natin na tayo ay significant. Hindi sapat ang kahit kailan ng ating galing para masabi na tayo ay significant. Kaya maraming tao naghahanap sila ng significance sa buhay nila. Sa totoo lang, you need to start everything with God. Jesus will always be the way, Jesus will always be the truth, and Jesus will always be the life. Hindi siya kahit kailanman pwedeng palitan. Are you getting it? He will always be the author, He will always be the finisher of our faith. Kahit anong galing natin sa pagpapamilya, hindi sapat na tayo ay magaling sa pagiging tatay natin, pagiging nanay, o pagiging magulang, o pagiging isang mag-aaral. Marami tayong nakita, naging magaling sila, pero hindi yun ang nakapagpabuo ng pagkatao nila. Sapagkat ang pagkatao natin, Diyos lang ang may kakayanang bumuo nun at gumawa. Amen. Amen. Kaya talinuhan mo na, hindi pa rin yan magiging sapat para maging buo ang pagkatao mo. Yamanan mo na, pero hindi pa rin yan magiging sapat para mabuo ang pagkatao natin. Are you getting it? Pumunta ka na sa lahat ng lugar na gusto mong puntahan, pero hindi pa rin yung magiging sapat para maging mabuo ka bilang tao. Sapagkat ang pagkatao natin, Diyos lang ang humubog. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus. So you start with being, you are God's workmanship, created in Christ Jesus. Now you can do good works. Are you getting it? Whatever you do, whether in word, whether in deed, do it for the glory of God. Everything you started from God. He will always be the author. He will always be the finisher. He will always be the Alpha, and He will always be the Omega. Can you hear that? Kaya tayo pag may ginagawa, wala tayong kailangang patunayan. Kasi sapat na ikaw ay anak ng Diyos. Sapat na sa iyo na mahal mo ang Diyos at mahal ka ng Panginoon. And from there, that is the greatest beginning that will ever unfold in your life. At makakagawa tayo, makakapunta tayo sa life ng success na gusto nating patunguhan. Because from the very beginning, it is God who authors success. Remember yung shinare ko sa inyong verse in Jeremiah chapter 29 verse 11? Ano po yung sinabi? Ano po yung nakasulat po doon? I have a plan for you. See that? God has a plan for you. And that plan is to prosper you. And that plan is not to harm you. That plan, God's plan for you is to give you hope. And God's plan for you is to give you future. Kaya po maganda po, nasa simula, yun po ang nasa isip natin. Kaya po lahat ng galaw natin, sure ball. Okay? So ano po yung pangalawa? Yung you. Ang nakasulat po doon is unending learning. Ito medyo po, medyo magda-down to earth tayo dito. So kanina po, sinimulan natin sa Panginoon. Pero eto po, may gawa po ang tao. Because if you want to be successful, hindi lang po sapat na alam natin na significant na tayo. Pero meron po tayong step na gagawin.
Okay? May participation po tayo, may responsibility po tayo, at meron po tayo accountability. Kaya po ang pangalawa is unending learning. Okay? I want you to know that nobody stop learning. Okay? Kahit po, ano pong edad nyo? Sino po ba dito ang 15 years old? Nasa bracket ng 15? Nasa bracket ng 20? Nasa bracket ng 25? Pa-30? Sino yung tumasang kamay ng 25? Totoo yun? Totoo yun, ha? 25? Tapos 30? Anong bracket daw? 25 hanggang saan? 25, 30, 35, 40, o sige, 50. More or less 60. More or less, buti may umaamin dun, no? More or less, dito walang umaamin. Ano talaga to? Ibang level to mga to. Wala talaga. 70. Okay? 80. So, ibig sabihin, kahit po anong edad natin, wag po kayong titigil matuto. Are you getting that? Sabi mo sa katabi mo, kahit ano pang edad mo, wag kang titigil matuto. Because if you want to be successful, hindi pwedeng ma-stop ang momentum mo for growth. Can you hear that? Remember, maybe nag-grow ka na. Pero ang habol natin, ma-reach mo yung maturity. Remember? At hindi lang natin habol na mag-mature ka. Ang habol natin na maging fruitful ka. At hindi lang basta ikaw fruitful, maganda na yun, fruitful ka. Ang gusto natin, mag-multiply ka. Ibig sabihin, you're heading towards abundance in your life. Okay? Yan na yung siksik, liglig, at umaapaw. Okay? Ito po yung tip ko sa inyo. Pwede nyo pong i-open yung Proverbs 27:17. Kasi po yung ating first thought, si Lord po talaga ang factor doon. Pero sa pangalawa po, kailangan po ninyo ng tao. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng tao. So hindi pwedeng, basta mag-grow ako, andyan naman katabi ko si Lord. Okay? Kaya ko maging successful because si Lord naman, ginawa niya na akong significant. Okay? Always remember, hindi pwedeng mabuhay ang isang tao. No man is an island. Remember that quotation? Okay? Hindi mo pwedeng baliwalain ang mga kaibigan mo. Sino dito? You love your friends? Huh? It's good to have friends, right? Do you want people to be with that? You know that you're growing with that kind of people, with those kind of people. Do you want to be with those kind of people? You healthy people, right? So ano po yung nakasulat dyan sa verse na yan? As iron sharpens iron, and so man sharpens another. Wait, sino dito may sharpener? Unang tanong, sino may sharpener? Sino dito, pangalawa, sino dito ang may katabing iron man and iron lady? Okay? O, sino dito may sharpener? Yung alam mo, pagkasama ko to, sigurado. Pero close kayo. Yun ang pinakamaganda kasing closeness eh. Right? Yung walang over-familiarity. Sigurado pag nagtabi kami niyan, naku, hasaan na naman niya ng utak at damdamin. Sigurado na naman, may mga kahindik-hindik na naman, mag-grow na naman ako dito. Diba? Alam mo, pag ikaw katabi, sigurado mag-grow yan tao na yan. Kasi ako katabi. Pinaghahandaan mo ang mga taong didikit sa'yo. Sino yung ganun ka na? O, taas naman ang kamay. Wala ba kayong plano sa mga tao sa katabi nyo? Okay? Taas naman ang kamay, pagplanuhan nyo naman ng maganda. Kasi alam nyo, if you don't intend to plan something good and something big for that person, ang pakikipagrelasyon natin ay parang, suntok sa buwan. We don't run aimlessly, right? Amen. We don't run aimlessly. And we don't box like a boxer that is beating the air. May ginagawa tayo, alam natin, ang life natin ay purposeful. Kaya maganda, sa magitan ng buhay mo,
At sa magitan ng buhay ng ibang tao, nahahasa ang ibang tao. Okay, taas dito ang kamay. Sino ang may kaibigang humahasa sa'yo palagi? Hindi kumukonsinte, humahasa. Ba, very good. Yung iba, wala. Natatakot sa inyo, susupladahan nyo. Okay, never think that you know already all things. Because I want to tell you that God is omnipotent. Okay? I want you to know that God is omniscient. And God is an infinite God, meaning He has an unlimited resources. Can you hear that? He has an unlimited resources, meaning yung yung iniisip nating alam na natin, sinisiguro ko sa inyo, yung akala mong yun na, marami pang iba. Kaya lang kailangan humble tayo. Kasi ang susi lang, kung gusto natin talaga na magkaroon ng unending learning, at gusto talaga natin na meron tayong sharpener, at may katabi palagi tayong Iron Man and Iron Lady. Okay? Kailangan po humble tayo. O sino dito yung humble? Nahirapan yung ibang, ako po humble, parang gano'n. O sige na, babaguhin ko na lang yung tanong. Sino yung willing na mag-listen? Kahit marami ka ng alam. Kahit na nadagdagan na naman yung edad mo, kahit maputi na ang buhok mo. Kahit tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Para kay Bishop yun, no? Talagang darating na si Bishop. Sweetheart, I love you. Alam nyo kasi last week, hindi nyo ako nabigyan ng pagkakataon mag-emote. Just imagine, sabi ko sa kanila, just imagine yung magpipreach ako, tapos papaiyakin nyo muna ako. Paano ko naman mapoproject yun, di ba? So, kailangan, hindi muna ako iiyak. Pero ngayon, sweetheart, I love you really so much. Diba? I miss you. Ganun. Alam mo si Bishop, kahit Iron Man yun, nakikinig yun. Tapos ako palagi niya rin akong pinapagalitan. Minsan sasabihin niya sa akin, alam mo, Jer, akala mo mabait ka lang, pero hindi ka talaga sumusunod. Akala mo lang yun. Diba? Ako naman ang ginagawa ko, naniniwala na lang ako. Pero cute, alam mo yon. So, talaga, okay. Pero hindi ako nagagalit. Alam mo yun. Tapos siya, kaya niyang, alam mo normally si Bishop, sasabihin niya yun sa phone. Kasi nahirapan siya sabihin sa akin ng harapan. Ang ganda ko kasi, di ba? Parang, kaya sasabihin niyan, Jer, nasaan ka? Si Tor nandito, ba't di ka pa umuwi? Di ba sabi ko sa'yo, umuwi ka na? Opo, kasi po sweetheart, meron akong hindi ka kasi umuwi. Ikaw akala mo kasi sumusunod ka sa akin. Hindi ka naman pala sumusunod. Sige, tapos sabi ko, Tapos alam mo, pag pinagagalitan niya ako, sinasanay ko talaga nakangiti ako. Parang ang lambing-lambing niya, alam mo yun? Kaya talaga pag nagkita kami, hindi niya mararamdaman. Tapos alam mo, pag papasok ko, sneaky move. Tapos sabi ko, sweetheart. Diba? Tapos minsan hindi na lang ako nagsasalita. Parang hihiga ako, tapos yakapin ko na lang siya. Di ba minsan kahinaan ng mga lalaki pag hinawakan mo lang. Hindi mo pa nga hinahawakan, pag ganun ka pa lang, patay na sila, di ba? Parang ganun. Alam nyo tayo, sanayin natin na pag may sinasabi sa atin, kahit mukhang hindi totoo o hindi natin pinaniniwalaan, tanggapin lang natin. Alam mo, nakakabuti yun sa atin bilang tao. Kasi lalo na pag marami na kayong ginagawa, dumadama na yung pera nyo, minsan kasi wala nang kaya makapagsalita sa atin. Kahit si Lord, hindi na natin pinakikinggan. Okay? Maganda kahit sa maliit na bagay. Kaya tuloy na enjoy mo yung mga tao. Ay nako, yung mga staff ko, grabe yung magsalita sa akin. Okay? Ako nga battered boss. Okay? Kasi sila, grabe yung magsalita. Pero kasi ang maganda, meron kaming ganong klaseng relationship. So sabi ko, sobro, okay lang to, okay. Ganon. Kaya lang kami, when we work, we work. When we play. Okay? And we can talk really na, alam mo yun very transparent sa bawat isa. Pag seryoso kami. But we can also talk about everything and anything under the sun. Na alam nila, hindi sila ma-offend. Tapos, alam nila, hindi rin ako ma-offend. Kumbaga, trabaho lang to. Right? Sino dito willing yung ganon? Kahit na boss ka, nakapag-develop ka ng ganong atmosphere, kahit na marami kang pera, nakapag-develop ka ng ganong atmosphere na still people know that you can still listen.
Hindi ka tumitigil sa pag-grow. Di ba masarap yon? Is that right? Amen? Kaya tuloy, when you do something, alam mo, alam nila. It is a sure thing. Hindi something na para sa'yo. It is a promotion for everybody. Is that right? Kaya kailangan meron tayong unending na learning para napopromote ang mga tao rin sa buhay natin. Are you getting that? Sino dito gusto mo mga tao na po-promote sa buhay mo? Because hindi ka tumitigil sa paglo-learn. Alam niyo, ang pinaka hindi maganda sa lahat, yung nagplato na tayo. Tapos, wala na tayong natututunan. Now, because we are in the spirit of mediocrity, in the spirit of average now, the only way to survive is to decline. And wala po tayong patutunguhan nun. Kaya yung pangalawa at pangatlo pagsasamahin ko po, yung dalawang C. That is all about conviction and character. Say it with me, conviction, character. Pag tayo po, gusto po natin maging successful, para po makita natin na talaga yung life na amazing. Always remember, kaya po namin sinasabi yung amazing life, kasi po yung amazing life ay galing sa consecration. Amen. Ang amazing life, hindi siya galing dahil tayo ay may ginawang mukhang successful. Pero yung amazing life natin ay nagmula dahil tayo ay nakipag-consecrate sa ating Panginoon. Meaning, nagsimula siya sa Panginoon. Kaya, ang fruit nun, meron tayong conviction at meron po tayong magandang character, which is a godly character. For example, with regards sa conviction, alam po, pag nagtatrabaho po tayo, meron po tayo dapat conviction about loyalty. Okay? Pag nagtatrabaho po tayo, meron po tayo dapat conviction on integrity. I think in Proverbs 22 verse 1 yata yon. Proverbs 22 verse 1. Yung a good name is better than great riches. Is that right? Is that Proverbs 22 verse 1? A good name is better than great riches. Tama? Nakakasunod? Say it with me. A good name is better than great riches. Kumbaga tayo may conviction, yan ang prinsipyo ng buhay natin, na kung gusto natin maging successful, dapat tayo ang dinedevelop natin sa buhay natin habang tumatagal na pagkakatiwalaan tayo. Are you getting it? Habang tumatagal, nakikita ng mga tao na ikaw ay loyal. Alam niyo po sa kumpanya, pag nakitaan po kayo na hindi kayo loyal, at meron po kayong self-service, and you are using the company just for your own gain and for your own good, alam niyo po, sinisiguro ko po sa inyo, ita-terminate po kayo ng company. Tama o mali? I remember, meron pong nagkwento sa akin. Sa isang opisina, merong nangyaring hindi maganda, parang may nag-leak na information. Tapos, parang ang ginawa, tinrace kung saan nag-leak yung information. Alam mo, nagulat siya, yung mismong tao doon sa loob, siya ang nag-leak ng information, and that person, tinerminate. Kasi merong mga confidential matters sa loob na hindi mo pwedeng ilabas. Kaya di ba dumarating ang point, nagkakaproblema ang Sony at saka Samsung. Kasi parang, bakit yung technology, sinasabi ng Samsung, technology nila ang nasa Sony. Yung Sony naman, sinasabi na ninakaw daw ng Samsung ang technology. Parang hindi mo na alam kung sino. Tapos may istorya pa na bakit nag-leak ang technology ng Sony sa Samsung. So meron pa silang sinabi na dahil may nalasing, pumunta sa club. So yung technology na yon nakuha doon sa PC nung isa. So makikita mo, meron lang isang tao, nakadevelop siya, nang hindi siya mapagkakatiwalaan at hindi niya iniisip ang tao, magkakaproblema. Alam niyo po, bata pa lang po tayo, ang i-build nyo yung trust and loyalty and integrity. Can you promise that? Alam niyo po, ang pinakaayaw ko, na kumikita po kayo, pero po may natatapakan kayong mga tao. Kasi po, hindi po kayo aasenso doon. Alam niyo po, may sinabihan po ako niyan na, may in-advisean po ako niyan. At marami akong ina-advise na ganito. Sabi ko, magkaroon ka man ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 10 milyon, 100 milyon. But you lose the trust of the person, ang 100 milyon mo hanggang dyan na lang. Uubusin mo lang yan,
at katapusan na ng mundo mo at karir mo. Tama o mali? Tama o mali? Kasi wala nang magtitiwala sa'yo. Pero you know, you need to learn to start from small but great beginnings. Hindi kailangan maging big time ka na agad. Alam mo, magsimula ka muna sa pinaghihirapan mong maliit na pinagyayaman natin, na wala tayong naaapakan. Amen. Kasi alam nyo, from there, pagpapalain at pagpapalain kayo. Because whosoever can be trusted with little, can be trusted with much. Amen? Do you think ang pinakamatindi na resources, na kayamanan sa mundo ay tao? Is that right? Sino ang pinakamayaman? Sino ang yung pinaka-wealth ng isang company? Pag nagbabasa po kayo ng management book, ng HR na book, ang una po nilang sasabihin sa inyo, ang wealth ng isang company ay human. Is that right? Kaya po, huwag niyo pong hahayaan na yung mga tao po ay maapakan natin. Kasi po, yan po yung wealth. Okay? Alam niyo po yung mga bosses nyo na mahal kayo at pinagkakatiwalaan kayo, huwag niyo po yung lolokohin. Kasi po, yan ang kayamanan nyo. Are you getting that? Pag napagkatiwalaan kayo, alam niyo po, nabigyan pa lang kayo ng trabaho, galingan nyo na. Sobra na agad kayong magpasalamat kasi tinanggap kayo sa trabaho. Amen. Huwag nyo agad isipin magreklamo at magtayo ng union sa loob. At makibaka na agad. Ang gawin muna natin, tayo, makita ng boss natin na tayo ay magandang pagkatiwalaan kasi tayo ay tinanggap sa trabaho. Amen. Hindi pwede, kasi naman, litit ang sweldo, kaya gumigimi kami, kaya naggigig kami. Kaya meron kaming ginagawa, yung mga sideline ba? Pag kayo po ay empleyado, huwag niyo po sisirain ang pangalan ng company dahil meron kang sarili mo. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Is that right? Is that right? Pero because you are employed, the company is accountable to you. Whatever fishy things na gagawin mo, ang sinisiguro ko sa iyo, ang masasama is yung kumpanya na kung saan ka empleyado. Amen. Amen. Huwag niyo nga hayaan na masira yung tiwala na yon. Kaya kung ako sa inyo at sa ating lahat, ang matinding aral dito sa tinuturo sa atin with regards sa, ano yung C? Yung conviction? Ang unang mahalin nyo ay tao. Kasi pag nagmamahal po kayo sa mga tao, sinisiguro ko po sa inyo, yan ang mag-i-establish ng conviction nyo. Magiging, alam nyo, yung trust nyo, yung loyalty at integrity, yan po yung ibibuild nyo. Is that great? Ang sarap po na pag kayo ang katabi ko, tapos mapagkakatiwalaan kayo. Alam ko, hindi ako mapapahamak. Sino dito masasabi, Pastor Jer, pag ako kasama mo, hindi ka mapapahamak. Lahat ng tungkol sa'yo, wala, hindi maglilikang information. Tama? Pero syempre, pag mali, hindi natin sinasabi yung mali. Okay? Pero anything na alam nyo that is vital for the company, hindi nyo yan ililik. Is that right? Is that right? At alam nyo, lahat ng pwede nyo i-contribute sa company, gagawin natin, ang lahat ng gagawin natin, para talagang makita na tayo ay mapagkakatiwalaan. At yung ginagawa natin, hindi tungkol dun sa gusto lang nating gawin. Pero ang ginagawa natin, alam natin, ito ay makakabuti sa kumpanya, sa boss natin, at sa mga kapwa natin empleyado. Sino dito? Napakapalad ng boss kasi ikaw ang empleyado. O, taas ang kamay. O sige, bukas mapalad na sila, alam ko. Alam mo, dapat ituturo ko to sa marketplace. May camp kasi, di ba? Na supposedly tuturo ko to sa marketplace. Sabi ko, I think, ngayon ko na lang ito ituro. Kasi, I think lahat tayo kailangan natin to. Huwag na natin antayin ang camp. Right? Kaya i-expect nyo mas matindi ang professional camp, yung crossover camp. At meron din tayong youth camp, right? So, kaya mag-iiba talaga tayo ng level, mas lalo tayo magmamature on how we handle people. Kami po dito sa Doulos for Christ, tinuturuan po namin kayo, paano nyo talaga ang mamahalin ang mga tao kung nasaan kayo.
Hindi po namin kayo tinuturuan ng pananampalataya at pagiging significant na tungkol lang sa Diyos na hindi natin kayang gawin sa ibang tao. Gusto namin na matutunan nyo na because we are connected with God, the people around us will see us really na mapagkakatiwalaan and really credible. At ang buhay nyo ay nakastand sa integrity. Okay? Taas ulit ang kamay, yung tuwan-tuwa ang boss niya, ikaw ang empleyado. Yung iba nalulungkot na ba? Gustong-gusto ko nang i-terminate? Ha? Dahil regular ka lang, walang magawa, no? Okay? So, tayo gawin natin, maging fair din tayo, ha? Mahirap naman no, nagde-demand tayo, hindi naman pala tayo nagtatrabaho ng maayos. Tapos ginagamit natin yung company. Diba? Sa pansarili natin. Tapos bandang huli, nagpapapirata tayo. Tapos gumagawa tayo ng sarili nating galaw natin. Okay? Tapos kumukuha na tayo ng mga vital information sa company and then ililink natin. So bandang huli, promoted ka sa ibang company. Okay? So wag niyo pong gagawin yon. Okay? Are you getting that? Okay? So yung character. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, character. So hindi siya basta character. It's a godly character. Gusto ko matutunan nyo, in every relationship, there will always be a situation na may friction. Okay, say it with me, friction. Kaya yung verse na Proverbs 27:17, applicable dyan. Kaya ang question, how would you respond to a certain situation? Yung management conflict, okay? Yung personal conflict, how do you manage that? That conflict itself, do you know how to manage conflict? Ha? Sino dito marunong mag-manage ng conflict? Alam niyo kung gusto niyo maging successful, learn conflict management. Yung may conflict, ibig sabihin, pag may conflict, alam niyo, time to grow. Okay, sasabihin ko ulit sa inyo, may conflict, ano sasabihin niyo? Time to grow. Okay? Alam niyo, araw-araw may conflict tayo. Kaya tayo may conflict kasi pampamature natin yon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ang conflict ay pampamature. Ang conflict kasi, hindi siya away, pampamature. Okay? Sabihin mo ulit sa katabi mo, ang conflict hindi siya away, pampamature yon. So, alam niyo po, meron po akong yung anak ko, kasi po si Grace, yung isang araw nag-defend siya ng thesis. Tapos di may panel. Lahat daw nasagot niya. Mga Krebs cycle, mga hindi dapat na itanong niya. Sabi niya, alam mo mama, bumilib nga lahat ang classmate ko eh. Standing ovation. Sabi niya, kaya lang mama, alam mo problema? Yung mismong advisor ko nagsalita. Advisor niya raw sa thesis. Tapos nung nagsalita, parang ang dating, parang nire-refute, nire-reject, at hinahanapan ng mali yung thesis niya. Kaya lang, sabi ng anak ko, mama kasi, ang rule kasi, pag ikaw advisor, dapat di ka nagsasalita. Tama ba yun pag Kasi ikaw yung advisor ng thesis, dapat kakampi ka, tama? Tama? Alam mo, lahat ng panelists, bumilib. Yung advisor niya, kaya ang sama na loob, sabi ko, hindi anak, ganito lang yon. Kasi, napakaganda ng ginawa sa'yo. Kasi masyado ka nang magaling eh. Siguro napansin ng advisor mo, dapat mas gumaling ka. Kasi pag nagplato ka na, biruin mo, yung hindi mo dapat alam na nila, nakakayanig talaga ng guru yun, tama? Parang nakaka-apekto sa akin, guru ako, alam mo na yun, hirapan ko. Tama? Biro mo na pabilib lahat ni Grace yung panelist, pati yung mga tao, standing ovation, natuwa talaga. Pero ang matindi, ang maganda, kung sino yung malapit sa'yo, yung dapat na hindi gagawa nun, yun ang gumawa. Nahanapan siya ng butas. Sabi ko, anak, alam mo matuwa ka. Alam mo kung bakit? Because you will go to the next level of your maturity in your learning. Kasi sa totoo lang, ang galing ng prof mo. Kasi hindi nila nasilip, walang nakasilip ng weakness ng thesis mo. Walang nagsalita, just imagine. Pero sa totoo lang meron, sa sobrang ganda ng explanation mo. Pero mo nakaganon yung anak ko, Mama, bad trip ako, ma. Mga ganon, no? Ma, alam mo, talaga yung anak ko talaga. Munti ko ng kampihan eh. Kaya lang sabi ko sa kanya, naisip ko ako, sabi ko, anak, parang ako, di ba?
When I say something, it's not because gusto kong i-prove na mali. Kaya lang kasi meron kang dinedevelop na higher learning. Kasi meron kang dinedevelop sa kanyang pagkatao. Tama? Kasi hindi ito tungkol na memorize mo ang Krebs cycle. Yung mga memorize mo, mga glycolysis, yung mga hindi namin maintindihan, alam mong i-explain. Pero ito yung tungkol sa, kamusta ba ang puso mo? How will you respond? If you will be confronted with such thing na hindi mo iniisip na i-confront. So sino dito yung akala mong magaling ka na? Tapos biglang may nakasilip, huwag nyo siya gagawing kontrabida sa buhay nyo. Amen? Amen. Alam nyo, dikitan nyo yun, gagaling kayo dun. Kasi yung pinakamaliit na hindi niya na dapat nakikita pa niya. Are you getting that? Sino dito sa loob ng company may ganon? Sasabihin mo, alam mo, kontrabida talaga yan, dapat wala na talaga yan dito. Mag-resign na siya, mag-retire na siya, total matanda na yan, mamamatay na rin yan. Minsan ganon tayo, tama? Hindi nyo alam yung veteran mindset niyan, yung pagiging inquisitive niyan, yung pagiging mabusisi niyan, yung nagbibigay ng mga diagnostic question, yung mga nagdadaysik, yung mga nag-i-interpret, yung mga naghahanap ng mali, yun ang mga magagaling. Kasi hindi na kailangang i-prove na tama ka, kasi tama ka na, amen. Pero yung mali na yun, at yung dapat mo i-develop, gusto ko maging happy kayo doon. Amen? Shall we all arise? Sino happy sa topic natin? Okay, meron pang E at saka S, pero tayo na kayo. O next week na lang kaya yun? Ay, alam ko na, sa camp na lang. Atin talaga kayo ng camp. Talagang masusing inisip yan. Sino dito you go to the next level of how you do work in your life. Amen? O taas ang kamay. You go to your next level. Okay? O sasabihin ko na lang yung iba, pero hindi ko muna i-explain. It's all about, the E is all about being efficient, being effective, and being excellent. Okay? So tayo po, pag may ginagawang isang bagay, dapat po, detailed po tayo. Say to your neighbor, detalye. Okay? Ngayon, ando na tayo sa level na lahat po ng gagawin natin, ide-detalye na natin. Hindi lang yun iniisip natin, this is a good quality. It's not just being vague in superior in quality, but we need to see to it na dinitel natin, every detail nun, excellent. Okay? Kasi we're not only particular doon sa outcome nun and productivity rate. We are very particular doon sa paano ba yun ginawa, paano ba yung pinroseso, paano pa yun ma-innovate, at paano pa yun mapapagaling. Okay? Ngayon, I want to declare success in your life because I want you to know that it is God who gave you that ability to produce wealth. Amen. You raise your hand right now. I want you to receive that. Wala ni isa na umatan sa service na to na hindi na-receive yon. I want you to know that from the very beginning, it is God who gave you that ability to produce wealth. Say it to me, amen. Because of that, you have an understanding that everything starts from God. It is God who gave you. At naghahanap si Lord ng vessel. Kaya yung being effective, being efficient, and being excellent, nasa sayo yan ngayon. Can you hear that? All the success, even the conviction, the character, the unending learning is now upon you in Jesus' name. I want everybody to cry for passion, that passion to learn, that humility, that good attitude. Para alam natin, sigurado tayo that you are heading towards to what God wants you to be and God wants you to do. In Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do, okay? And I want you to declare that in your life. Whatever I will do in life, even I drink, even I eat, I will do it for the glory of God. Amen? And right now, the blessing of the Father be upon you. God bless you and said to you, be fruitful, increase in number, fill the earth,
subdue it. Rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over every livestock, everything that crawls upon the ground. I want you to know that God already blessed you, and you are significant already in Christ Jesus. Amen. And the blessing of fruitfulness and multiplication and amazing life be upon you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.